Mga kababayan, panoorin po natin ang mensahe ni Tatay Digong at ni VP Sara Duterte. To my countrymen, bago po siya lumapag, mga kababayan, sa the Netherlands. Just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Kinidnap siya, mga kababayan. Ang tawag ni Sara dyan, state kidnapping, sabi ni Sara Duterte. Galing ako Dubai, stopover for sa long haul, sa long flight. Okay about donatory. Nag-worry kami, Tatay Digong, pero umiiral pa rin ang kanyang pagiging tatay, mga kababayan. Ayaw niya mag-alala kayo, mga kababayan. Pero alam natin, mga kababayan, hindi ito maganda para kay dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na sa edad niya. Yung ginawa nila, ura-urada. Kidnapping, state kidnapping, sabi ni Sara. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, mga kababayan, bilang presidente, to protect the people. Military na trabaho kayo. Police and military, mahiya kayo. Dinipahan kayo ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, sumunod sa injustice. Hindi inantay ang korte. At ako ang managot. So ito na nga. Hindi kayo nahihiya dyan? Law enforcers? Enforcers pa ba kayo? Si Tatay Digong na mismo ang nagsabi, this is illegal. Hindi kayo nakinig. Wala bang mas mataas dyan kay Torre, mga kababayan, na pulis? Napagsabihan siya na antayin lang natin ang desisyon ng Korte Suprema. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-fraud sa ating law enforcement at military. Pakinggan nyo, si Tatay Digong, pinabayaan. Sinabi ko na, I will protect you. At anong sinukli nyo? And ako ang managot sa lahat. This will be a long legal battle, mga kababayan. May sakit yan si Tatay Digong 80 years old. Proceedings, but I say to you, I will continue to serve my country. Hanggang ngayon, mga kababayan, ang iniisip ni Tatay Digong is to serve the country. Kaya etong mga law enforcers natin, mga kababayan, nakakasama ng loob Malinaw na, mga kababayan, ang pang-aabuso ng kataas-taasan. At eto naman, Korte Suprema, mga kababayan, ewan lang natin bakit hindi umaksyon agad. Alam naman nilang tatangayin na si dating Pangulong Duterte. Hindi ito ang proper, mga kababayan At so be it. So be it. Ganun lang. Kasalanan lahat ito ni Bangag, mga kababayan. Okay lang sana kung patas ang laban. Dinaan sa tamang proseso. Extradition, dumaan sa local court, Supreme Court. Wala State kidnapping, sabi ni Sara Duterte. This is Teligo. Salamat. Kawawa na si Tatay Digong. Huwag kayong pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo. See? Kaya, mga kababayan, huwag kayong tamarin na lumabas sa kalsada para mag-show ng support kay PRRD Peaceful rally, peaceful support. Dahil sinasabi ng ilan, mga kababayan baka magkakaroon ng martial law. Huwag kayong manggulo. Show your support lang. Dahil ang isa sa kalaban din natin dito, mga kababayan, yung mga bias na media, yan ang talagang salarin dyan, mga kababayan, lalong-lalo na yung Rappler. Nagkakalat ng kasinungalingan. Kaya kailangan natin i-counter, mga kababayan, sa pamamagitan ng show of support kay PRRD. Lumabas tayo. Mapakita tayo ng suporta. Ipakita natin, mga kababayan, na mali itong ginagagawa ng mainstream media. Nilalaso nila ang utak ng mga judges din Enough is enough. Kung dati-rati, nagpapatalo lang tayo dyan sa naratiba ng mainstream media. Ngayon, mga kababayan, ipakita nyo na pag suporta kay Digong. Labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it? State kidnapping? Yan ang itinawag ni Vice President Sara Duterte sa ginawang pag-aresto sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong sabi ni Torre? Kalad ka rin ko yan. Para dalhin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Git pa ng bise, eleksyon raw ang nasa likod nito. Ito all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ngayon, mga kababayan, kung dati-rati hesitant ako dyan sa mga ibang kandidato ng PDP laban. Dahil ilan may mga celebrity, mga kababayan. Pero ngayon, vote straight na tayo. Pati na yung celebrity ng PDP laban. 9-0. Kailangan ng 12 May 3 pa, mga kababayan. Kung mayroon kayong idagdag na pwedeng maipasok, mga kababayan, yung talagang kahit si Willie Rebillame siguro, basta hindi lang dahil cliffhanging si Willie Rebillame, mga kababayan Basta hindi lang yung bagoong Pilipinas. Sayang si Willie Ong, mga kababayan. Basta 0 vote
sa mga bangag mga kababayan. At lahat ng 9 kahit hindi natin kilala yung ilan, isulat natin para matandaan natin mga kababayan. At magdagdag tayo ng 3 na hindi taga-Bagoong Pilipinas na may chance mga kababayan na makakuha ng pwesto. Dahil ang lakas ng votes rate sa 9 candidates ng Election related. Kinontra naman ng palasyo ang mga sinabi ni BP Oo. Ito na sinasabi natin mga kababayan. Kakampon nila ang media. Tapos ito naman ang tuburan ng kasinungalingan mga kababayan. Sara. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Yan! Ano yan? Oh, state kidnapping. Taliwas sa mga kababayan Walang local order. Ba? Pagkuha ng sapilitan Oh, hindi ba sa pilitan? Sabi nga ni Tori, kaladkarin ko yan. ng walang otoridad. Unang-una, Oh, ang authority mga kababayan is bound by law. Hindi nyo nga inantay ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag hindi kayo dumadaan sa proper procedure, that is extrajudicial, illegal. O kung sa pilitan mong pinuha, kidnapping, paano po magiging kidnapping bulok kung may warrant of arrest? ng ICC. Pero ilang ulit bang dapat isaksak sa utak ng mga taong ito mga kababayan? De, bangag ang second year college mga kababayan, ang kanilang leader. Malinaw sa artikulo ng ICC mga kababayan na dapat dumaan muna sa local court. Oh. It was issued by an authority. Authority na hindi authorized dito sa atin. Oh. Yan, walang jurisdiction sa atin. Paano naging authority yung ICC? Hindi nga tayo na membro. What authority are you talking about? Sorry. By the court. Not the court of the people here in the Philippines. Bangag. Eto na Eto na yung salarin mga kababayan. Eto ang dapat sisihin mga kababayan. Ultimately, eto. Tandaan nyo ang pagmumukhang ito mga kababayan habang buhay. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, walang bahid ng pamumulitika. Walang bahid ng pamumulitikang kabulukan talaga mga kababayan. Yan, isasaksak nila sa ating utak mga kababayan. Walang bahid ng pamumulitika. Ang pag-aresto kay Digong. Taong 2017 pa nang isinampa sa ICC ang reklamo laban sa dating Pangulo. Oh, hamon namin sa ICC ngayon. Natigil ba ang patayan ICC? Kung hindi natigil, isali yung bangag na yan. Isali nyo. Bilangin yung mga namamatay ngayon. Ikumpara nyo kung sino-sino. Human rights man kaya. Sabi nyo human rights. Wala bang human rights yung mga biktima? Kung mga biktima ng mga adik, bulok. Kaya wala raw kinalaman si PBBM. Walang kinalaman. Sa pilitang dinukot si PRRD mga kababayan, pinadala doon. By what authority of local law? The law of the land of the Philippines. Kailangan yan dumaan mga kababayan sa Korte Suprema. Extradition, ganyan, bago mo ipadala. Anong law ang sinusunod mo bangag? Sasabihin Interpol. Sino nagputos ng Interpol? ICC. At yan mga kababayan, usually, yung pinapadala mga kababayan, yung mga inaaresto ng Interpol, example, mayroong foreign entity na pumasok dito sa ating bansa mga kababayan na hindi taga-atin, banyaga. Yan, ipapadala natin ora mismo, balik sa kanila. Pero yan, ginawa nila Pilipino. Hindi ka basta-bastang dudukot ng Pilipino dito ipadala sa ibang bansa. Basta arrest warrant kahapon ng ICC na idinaan sa Interpol. I don't see how that can be political persecution. It was Buwisit naman tayo dyan mga kababayan. Mabuwisit tayo dyan. Kasi nungalingan ng taong yan. Anong masasabi nyo dito? Post or comments below.